O ngayon, ano masasabi ng Malacanang dyan sa Patutsada? Siyempre kailangan may makita natin yung masasabi ng Malacanang. Patungkol sa Patutsada ni Inday Sara. O sige, pasok Claire. Ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at Takina to bobo. Ang bobo mo talaga. Hindi describe niya yung kanyang sarili. Utangin na niyan. Ang linaw-linaw nung sinabi niya. Para yung kay Bongbong Marcos. Tanga mo talaga, Claire. Utangin na niyan. Kalyo ng utak mo siguro mas malaki na kaysa sa utak mo. Kung yung utak mo kasi laki ng Jolen, utangin na niyan baka mga 10% na lang dun yung gumagana. Sinabi na nga niya kay Bongbong magpakita ka kasi ng mga magagandang ginawa ni Bongbong. Alam mo kaya mo sinasabi na maganda ekonomiya ngayon, ha? Ikaw talaga bobo ka talaga. Kaya sinasabi mo maganda ekonomiya ngayon dahil ngayong panahon ni ngayon panahon na ito eleksyon. Pag eleksyon, all people are spending. Ang daming mga kandidato. Imagine mo buong Pilipinas. Mula konsihal hanggang senador, they're spending money for their campaign. So, talagang umikot ang pera sa Pilipinas. Paggawa ng tarpaulin, t-shirt, bowler, baso, kape, lahat. So, talagang gaganda ekonomiya natin ngayon. Kasi nga, people are spending their money for campaign. After nito, ayan, bubulusok ulit yan. Ano na naman dadahilan mong gaga ka? Kailangan masustain nyo yan. Hindi naman pwedeng lagi eleksyon. Pero ma'am, marami po kaming ebidensya na bobo yung amo mo at marami rin kaming ebidensya na bobo ka. Sa totoo lang po, Claire Castro, wala kang magandang balitang binibigay sa taong bayan. Patungkol, mantakin mo magbibigay ka. Ayon sa survey, kinang-ina niyan, hindi... Ayon sa survey, bumaba na ang porsyento ng putanginan niyan. Bakit survey? Pumunta ka sa mga laylayan tapos doon ka magtanong gutom ba sila o hindi. Tanga mo. Maniniwala ka sa survey, ayaw mo nga maniwala doon sa survey na si Bongbong Marcos ang pinakatangang presidente sa Pilipinas? So yung survey, pag pabor sa inyo, okay. Pag hindi pabor sa inyo, hindi okay. So sinasabihan daw ni Inday Sara doon sa speech niya sa sarili niya. Bobo naman Inday. Ano yung pumunta si Inday tapos kinausap niya sarili niya? Ang linaw-linaw Ang pinatutunguhan niya doon si Bongbong. Marami siyang mga ebidensya. Mamaya papakita ko sa iyo mga ebidensya ng kabobohan ng amo mo. ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Hindi ba ever inamin ba ni Bongbong Marcos na may kakulangan siya? Sa pagkakaalala ninyo, inamin ba ni Bongbong Marcos na ang Pilipinas ay nagdurusa nga? Hindi ba lahat ng sinasabi ni Marcos puros ang ekonomiya natin mas magaling pa tayo sa ekonomiya ng ibang bansa? Putang ina niyan. Paano mo sasabihin mas magaling ang ekonomiya mo sa ibang bansa? Di ba? Paano mo sasabihin mas magaling ang ekonomiya mo sa ibang bansa? Putang ina niyan. Pila-pila ang tao sa ayuda. Pila-pila ang tao sa 4-piece. Ang dami na mamalimos. Sabi mo, number 1 sa ekonomiya. Tapos krimen. Bumaba ang krimen. Tanginan, bumaba ang krimen. Paano bababa ang krimen? Kita nyo nga, napakarap. Kanina daw, dyan, breaking news, dyan daw sa airport. Puta, may lalaki daw, nakahubot-hubad, sinuchok-chak yung gulong ng eroplano. Tangin ang buhay to. Tangin ang nangyayari sa Pilipinas. Breaking news. Pucha yan, breaking news. Wait lang, papakita ko sa iyo. Baka sabihin nyo, nagloloko ko. Tanginan nyo ito, breaking news, Ayan, breaking news. Papakita ko lang, putang ina, baka sabihin nyo, ayan just in, hubot-hubad na lalaki, ayan hubot-hubad na lalaki na huling niyayakap ang landing gear ng eroplano sa tarmac ng NAIA. Putang ina yan. Shabu pa.
Tarantado ka, Claire. Noong panahon ni Duterte, walang ganyan. Okay nang ina nyo. Noong panahon ni Duterte, walang... Puta, ang rapist ngayon, hindi na tao nire-rape. Putang ina, pati gulong ng eroplano nire-rape na. Inang ina nyo. Tapos sabihin nyo, problema na naman, Duterte na naman, Duterte. Gago ngayon nga pinakamarami nagre-reklamo. Tingnan nyo magiging resulta ng eleksyon. Kung di nyo dadayain, putangin na nyo, makikita nyo. Lahat ng kandidato nyo sa kangkungan pupulutin. O ano pa masasabi nitong tangan to? Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." Exactly. Oh, that's one of the point, ano. Si Inday Sara hindi siya galing sa education sector. Pero kita mo gaano kabobo yung amo mo. Doon siya nilagay. Yun ba hiningi niya? Di ba? Tingnan mo ikaw, kahit bobo ka, nilagay ka diyan. Hindi ka naman taga-media. Pero nilagay ka dyan. Ay, ina mo ka. Oh, ganun nga katanga si Bongbong. Nilalagay niya yung mga tao na walang kapasidad doon sa mga posisyon. Pero si Inday Sara kasi, ang maganda sa kanya, kahit hindi ako galing sa sektor na yan, bigyan mo ko ng panahon, aayusin ko yan. Anong nagawa ni Inday Sara sa education? Galing tayo sa pandemic. Galing tayo sa homeschool or study at home. Anong ginawa ni Inday Sara? Putang ina, ibinalik niya yan agad-agad. Ganun kagaling si Inday. Naayos niya kagad yun. Oh, nadatnan na ni Inday, bobo na yung mga estudyante. Mantakin mo, 2 taon kang nasa bahay. Mobile Legend, TikTok ka ng TikTok. Anong ine-expect mo? Hindi naman teacher yung tao. Kaya lang, tama yung maganda nga yung sinabi ni Inday na hindi ako galing sa sektor na yan. Pero kaya naniniwala ako sa kapasidad ng mga kasama ko because they've been there for a long time. Ako, nandiyan ako para i-enhance, i-upgrade yung mga sa tingin ko obsolete na. Yung mga dapat nang tanggalin. Yung mga bagong information, yan yung i-instill natin. Katulong ang DepEd. Gago. Paano nilagay mo si Inday dyan? Siya na lang kikilos. Tanga-tanga mo. So at least siya ay naamin niya. Hindi siya katulad mo na mayabang. Putangin na wala namang laman yung utak. Pero putangin ng yabang-yabang. Kala mo kabisado mo yung trabaho. Oh, hindi ba nung panahon ng si Inday Sara ang Department of Education Secretary, hindi ba siya pinakamataas ang trust rating doon? Sa lahat ng gabinete ni Bongbong, putang ina saan ka makakita? DA Secretary pa si Presidente Marcos. Department of Agriculture Secretary ka na, Presidente ka pa, puta mas mataas pa si Inday Sara sa trust rating nung DepEd Secretary siya. Partida, hindi niya pa alam yan. Ano ba hinihingi ni Inday? Ang hinihingi ni Inday Sara kay Bongbong Marcos, National Security Advisor or Department of National Defense. Bakit? Yun ang expertise ko. Putang ina, ubusin ng rebelde. Hindi nyo binigay. O hindi ba? Gago pala kayo eh. Oh, pero nilagay ni Pangulong Marcos si Inday Sara dyan sa DepEd to fail. Did she fail? She didn't fail. Nag-represent siya. Ang ganda nga ng rating niya dyan eh. Lahat ng ahensya ng gobyerno kasama si Abalos, si DOJ, lahat ng mga secretaries kasama si Inday Sara lang ang nagtatrabaho sa inyo. Si Bongbong Marcos, DA secretary na, lubog pa rin ang DA nung panahon na yun. Mas mataas pa survey ni Inday. Tanga ka ba? Bobo ang puta. Makabanat lang eh. So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops. Yan. Do not talk about corruption.
Do not talk about corruption because again, those corruption issues that you were raising now, lahat yan ay naipaliwanag nila. Lahat yan lalabas dyan sa impeachment whether totoo or hindi. Huwag niyong pangunahan. Lahat yan reklamo. Lahat yan puros propaganda. Kung pag-uusapan ang corruption, sabi ko nga sa inyo, pwede nyong sabihin ng bubugbog tong mga Duterte. Nilalagay ang batas sa kamay. Pwedeng ganon. Pero yung drugs, pagnanakaw, hindi nyo yan pwedeng ibatikos sa kanila. Dahil alam ng tao, ng Duterte, hindi magnanakaw. Alam nyo ba ang Davao City? Zero debt. Nung umalis si Inday Sara, bayad lahat ng utang ng Davao. Utang ina mo, mas mahal pa nga yung damit mo Tarantada ka Pagkano ng sweldo mo, mas mahal pa nga yung damit mo, hindi ka nag-uulit ng damit. Si Inday Sara nga, naka-polo shirt lang. Pahiya ka nga sa balat mo, Claire. Walang corrupt na tao na simple mamuhay. Tinan mo si Kimbo. Ikaw nga Tangina, tinan mo buhay mo. Tangina, dati pakanta-kanta ka lang ng naka-off shoulder sa live stream mo. Ngayon, nag-upgrade ka Puta, hindi ka nga namin sinisilip Baka mamaya i-lifestyle check ka. Magulat din kami sa dami ng dami ng inangat ng yaman mo kasi kahit tanga-tanga ka na, mo pa rin pinaninindigan mo pa rin. Pero ito mga sinasabi mo, mga laptop, mga ganito, ganyan. Tayo na naipaliwanag yan. Oo. Items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan. 2020. Siya na ang DepEd nun. Okay, hindi pa pala siya nakita niya siguro baka mayroong mas importanteng problema na dapat silipin, di ba? Pero sige, kwento mo naman yan. Tuwan-tuwa si Gago, putang ina, kala niya nakaisa na naman siya, Gago. Hindi mo kayang sirain ng Duterte. Yung ulo mo mauna pa masisira kaysa sa mga Duterte. Bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5 panis na gatas. So putangin na mo, ang gusto mo. Ang gusto mo si Inday Sara mag-distribute lahat niyan? Ganun pala. Putangin na, sabi ko nga sa'yo, kung ibabalik namin yung logic sa'yo, mapapahamak ka. Sige. Diretso pa. Yun lang gatas. Panis na pagkain, Nutriban. Ano pa, 100 na laptop. Sige, ano pa? 0.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. By the way, ano na ba to? Proven na ba to? Napatunayan na ba to? May kaso ba to? Kasi abogado ka dapat, presumption of innocence. Hanggat hindi napapatunayan totoo, dapat hindi ka nag-ano. Pero sige, gawin natin yung ginagawa mo. Gawin natin yan. Ganyan tayo mag-discuss ngayon. Ayon lang sa ating ayon lang sa chismis. Sige. At meron din pong nabisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary But teka lang. Bakit kapag katungkol sa Duterte, alam mo? Pag tungkol sa pangit ng mga Duterte, alam mo. Pero pag maganda ni Marcos, wala kang binabalita. Ganito kasi sana. Claire, pakinggan mo. Ganito kasi sana, di ba? Maraming sinabi si Inday Sara kay Bongbong. Bobo si Bongbong, tanga si Bongbong, walang alam si Bongbong. Sana, ang ginagawa mo ganito. Sa katunayan, umabot na po ang Pilipinas, ang mas mayaman na po tayo sa New Zealand. O mas mayaman na po tayo sa Switzerland. At ito po ang pruweba dahil po yan sa galing ni Bongbong Marcos. At ang utang po ng Pilipinas ay 5 piso na lang. Oo, dahil po yan sa galing ni Bongbong Marcos. At ito pong Pilipinas ay nakatiles na po ang EDSA dahil sa galing ni Bongbong Marcos. Ito pong ating trend. Putangin nang yan. Iniisip mo pa lang kung saan ka pupunta, dadaling ka na niya doon.
Ganyan kagaling siya. Ganun sana. At etong education system natin sa Pilipinas, sa sobrang galing ni Bongbong Marcos, pag-graduate mo ng grade 2, tayo na may sweldo ka na, mas matalino ka pa kaysa sa presidente ng Amerika. Dapat ganun. Sa sobrang galing ni Bongbong Marcos, putang ina, kahit tulog siya, nagtatrabaho siya. Sa katunayan, yung ipinangako niyang 20 pesos na kilo ng bigas, putang ina, iba na ngayon. Babayaran ka niya para lang bumili ka ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ay, mali pala. Bibigyan ka niya ng 20. Kumuha ka lang ng bigas sa palengke. Oo, at saka sobrang galing ni Bongbong Marcos. Kaya yung mga trabaho, yung mga Pilipino, kahit walang trabaho, may sweldo. At sa sobrang galing ni Bongbong, putang ina, nag-i-snow na sa Pilipinas. Dapat ganun. Di ba? Ang ginagawa mo, may batikos kay Bongbong. Putang ina, ikaw ang hinahanap mo, yung ibabatikos mo sa bumabatikos kay Bongbong. Tanga, bobo, inutil. Pagka binabatikos si Bongbong, pakitaan mo ng trabaho. Yan nga yung sinabi sa'yo ni Banat Bay nung nagdebate kayo . Sabi ni Banat Bay, pagka merong binabalita sa yung pangit, ipakita mo yung totoong balita. Ganyan ang ginawa ni Pangulong Duterte sa panahon niya. O ang ginawa ni Pangulong Duterte nung panahon niya, sa dami ng fake news, yung PCO, sila Martin Andanar, naglabas sila ng mga ginagawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas para labanan ng fake news. Ang SMNI, may compilation sila ng lahat ng projects ni Pangulong Duterte para ipakita sa tao that this president is a working president. Ikaw hindi boba ka . Ang ginagawa mo, pag binatikos si Duterte, hinahanapan mo ng butas yung bumatikos kay Duterte, ay kay Marcos. Pag binatikos si Marcos, hinahanapan mo ng butas yung bumatikos kay Marcos. Hindi yung ganun. Maglabas ka ng magagandang nagawa ng gunggong na presidente mo sa Pilipinas. Yun ang ipagmalaki mo. Kasi lahat ng sinasabi mo na yan is still subject for verification. Tanginang yabang-yabang mo. Ito ang ginawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Pakita ko lang na mabilis. Cold reserve, puta, binenta ang mga ginto. Ninakaw ang pera ng PhilHealth, Maharlika Funds, GSIS, SSS, Land Bank, PDIC, Confidential Fund, 4.5 billion, putang ina niyan. Pucha, flood control project, tangina, sinisilip mo yung proyekto ni Inday Sara na na 2 billion na sinasabi mong panis na gatas. Tarantada ka ba? Araw-araw 1.5 billion ang ginagastos natin sa flood control system project, putang ina nyo. Binabaha pa rin ng Pilipinas, tarantada ka. PhilHealth na yan, yung loan down for health and rural areas, 1.12 trillion. That is a whopping 1.12 trillion, and all of those are in the news. Lahat yan nasa balita. Totoo lahat yan. Totoo yan. Hindi man niya, ewan ko kung ninakaw niya yan, pero totoo lahat ng figures na yan. Nasa na yan? Wala naman tayong bagong programa, infrastructure, wala naman. Nasaan na yung pera na to? Ito, ipaliwanag mo, gaga. Ipaliwanag mo, saan nyo dinala yung gold reserve? Yung binenta nyong ginto, saan nyo dinala? O yung 89.9 billion, pinababalik nga sa inyo, mga kupal kayo . Ano na nangyari sa Maharlika Funds? Sa mga pera ng mga yan, pinagkukuha ninyo yung 4.5 billion na confidential funds, saan nyo dinadala? O yan, dapat ang dinidiscuss mo. Ito dapat. Yan dapat, Claire Castro. Hindi mo dapat dinidiscuss yung hindi mo dapat i-discuss. Kung gusto mo palang silipin, yung mga ganyang bagay kay VP Inday Sara, abay putang na ano ka ng investigador. Mag-imbestiga ka, hindi yung
Hayop kung ano-anong pinagsasasabi mo, ito ang ipaliwanag mo, Claire. Saka mo silipin yung mga mali ni Inday Sara because may ombudsman, may COA, may impeachment court. Sila ang bahala ron, hindi ikaw. Wala kang paki dun. Wala kang paki dun, wala kang bilang. Ang trabaho mo, pinapalamon ka namin, punyeta ka, Claire Castro, para ipaliwanag mo lahat ito saan dinala ni Bongbong yan. Ipaliwanag mo, ano na ba yung nagawa ni Bongbong sa bayang Pilipinas? Yun ang trabaho mo. Kupal. Oo, ay nako, Diyos ko po. Anyways, dyan po nagtatapos ang ating palatuntunan. Malapit na pong eleksyon, iboto po natin ng tama, wag yung may tama. Okay, iboto natin yung tama, wag yung may tama. At iboto po natin yung makakatulong sa bayang Pilipinas. Huwag po tayong bumoto ng parang mga hari. Bumoto po tayo ng lingkod bayan na maninikluhod sa inyong boto pero makikinig sa inyong mga sentimiento. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Ilang araw pa. Mababago't malilinis na natin ang Pilipinas. Excited na. See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang